sa buong mundo. Yung mga nagtitiwala kay Pangulong Duterte, yung nagalit nung pinakulong, bayaran niyan lahat? Wala po eh. Wala pong bayad kami talaga, promise. Hindi nga ako kilala ni Duterte. Hindi nga ako kilala ni Sara Duterte. At saka ni Tatay Digong, o ni Pulong, o ni Basti. Naiintindihan niyo po? No? Hindi po usapin niya ng magbabayad ka na sangkatutak na PR. Yung pong mga Duterte, hindi po sila nagbabayad para po sila magpabango. Dahil ang ginagawa po ng mga Duterte, nagtatrabaho lang. So kung nagtatrabaho yung amo nyo, wala sana kayong problema. Simple lang eh. No? Magtrabaho. Gampanan yung tungkulin. Lutasin ng mga problema. Ano po bang mga problema ng Pilipinas? Kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, laganap ang krimen, bumabalik na yung mga droga, bumabalik na yung laganap na uli yung kidnap for ransom, mataas ang presyo ng bilihin. Oh. Yan po dapat. Diyan po dapat kung meron kang mga law enforcement, kung si General Torre na very visible po sa atin panahon, kung si General Torre ang pinakamagaling mong pulis, ilagay mo siya sa anti-kidnapping. Di ba? Pucha, ewan ko kung hindi malutas yan. Sayang yun eh. Oh, given na kasi bilib na bilib kay Torre. Mayat maya, Torre. May papahuli, Torre kayo ng Torre. Ilagay nyo si Torre dun sa parang kasikatan niya. I-prioritize nyo yung kidnapper na ipahuli kay Torre. O di sumikat kayo, sumikat si Torre. Hindi lang po kayo sikat dahil kinamumuhian. Lulusob. Bigay nyo kung gaano karami yung ipinanghuli ninyo kay Pastor Kibuloy. Kung gaano karami yung pulis na ipinanghuli ninyo kay Tatay Digong. Ganun ang ibigay nyo kay Torre para manghuli ng mga kidnapper. Manghuli ng mga drug lord. May nahuli na ba kayong drug lord o kidnapper? Malamang wala. Kasi lahat po ng maliliit na achievement ninyo, pinipress ko nyo. Wala kayo nahuhuling big time na kidnapper, wala kayo nahuhuli. Wala nga kayo nakakasuhan eh. Di ba? Okay. Ano po yung ginagawa ninyo? Huli ng Duterte, huli ng Kibuloy, huli ng sampa ng kaso sa mga vlogger ni Duterte, sampa ng kaso sa mga kandidato ni Duterte, sampa ng kaso sa mga kaibigan ni Duterte. Focus na focus kayo sa Duterte. Ang galing naman talaga. Believe ka rin eh. Alam niyo po, ako believe eh. Basta nakapokus sila, talagang walang makakapigil eh. Nariyan si BP Sara, hindi nila pinapasok. No? Antindi. Antindi talaga, hindi na pinababa si Duterte. Bababa pa lang yung aeroplano, huli na. Diretso na kagad. Precise, ang galing. Ang galing po ng diskarte. No? Ang galing po ng diskarte ninyo. Talagang, kaya lang, ang tanong, bakit po Duterte lang? Duterte po ba ang pangunahing problema ng Pilipinas? Duterte po ba yung cause ng kagutuman? Pinakagutom po ngayon. Pinakamaraming mahihirap. Hindi pala pinakamarami. Baka maano tayo, mabatas tayo. Napakaraming mahihirap. Ang kagutuman po ngayon, sunod lang sa pandemya. Lamang lang ng konti yung nagugutom nung panahon ng pandemya. Alam natin, dahil pandemya yun. Laganap ang kriminalidad, PNP.
ang umamin na yung kidnapping ay tumataas. Umaangal ang businessman. Bakit daw? Nagbayad na ng ransom, pinatay pa. Isa lang ang focus nila eh, Duterte. Pag nakapokus sila sa Duterte, nagagawa nila lahat. Nakasuhan si BP Sara na impeachment, puta, isang araw lang. Isang araw lang, nakapirma na lahat halos ng congressman. Ganon sila kapokus. Walang basa-basa yan. Tutok na tutok pagdating sa Duterte. Ang gusto ng taong bayan, tutukan nyo yung problema. Si Duterte ba pinuno ng mga kidnapper? Nahuli na. Bakit na may kidnapping pa rin? Si Duterte pa may dala na kaldero ng Pilipinas? Nahuli na. Bakit gutom pa rin? Si Duterte ba nagpipigil para magkaroon ng trabaho? Nahuli na. Bakit marami pa rin walang trabaho? Si Duterte ba dahilan bakit mataas ang presyo ng bilihin? Nahuli na. Bakit mataas pa rin? Ang point lang, hindi pala si Duterte ang dahilan ng mga problema natin. Bakit nakatuto kayo kay Duterte? Kumbaga, ang simple lang po eh. No? Leader, sa bagay, hindi po yan simple sa walang kakayahan. Yun yung problema. Pag walang kakayahan ang namumuno, talagang hindi simple yan. Sabi nga ng isang pantas, yung pinakamagaling mag-isip, naharap po, eto kwento naharap sa malaking problema, binabaha, wasak lahat ng mga flood control na ginagastusan ng 500 billion taon-taon. Wasak lahat sa tindi sa tindi po ng mahinang bagyo. wala pa po tayong super typhoon. Sa tindi po ng mahinang bagyo, wasak lahat ng flood control program na ginastusan ng 500 billion. Ano po ang sinabi ng napakahusay na pantas nung tinanong? Paano tutugunan? Sabi po ng pinakamahusay na pantas, anong gagawin natin? Ulitin. Ano po ang sinabi ng pantas? Pantas po, pinakamatalino yan. Ano ang sinabi ng pantas nung nawasak yung mga sa tindi po ng mahinang bagyo? Opo, mahinang bagyo po. Sa tindi po nang dumating sa atin ng mahinang bagyo. Ang tindi ng napakahinang bagyo, matindi po epekto. Warak lahat ng flood control. Ang sabi po ng napakatalinong pantas, mayroon naman tayong flood control program, pero na-overwhelm. Na-overwhelm? Anong gagawin natin? Seriously po. Seriously. Ay, ang dami pong problema ng Pilipinas eh. Ang inatupag ninyo, Duterte, kaibigan ng Duterte. Kung yung nakita nyo kung gaano karami yung pinadala sa KOJC, di ba? Nakita nyo kung gaano karami yung pinadalang kapulisan para hulihin si Kibuloy. Kung yung pinadalang kapulisan dyan, hinanting ninyo yung mga kidnapper, hindi na sana umaangal yung business community. Okay. Bagsak. Badong, kalimutan mo na yan. Naglilitanya ka na naman. Bagsak ang ng presidente. Ito po, may sagot na po sila. Napakahuhusay po, no? Sinimplihan lang po nila. Akala mo ba dong ikaw lang ang marunong magpasimple? No?
Bagsak po ang popularidad, lagapak po sa survey. Iniiwan po siya ng kanya. Isa lang po. Ito lang po ang tanging administrasyon na iniiwan ng kandidato. Ito lang po ang tanging administrasyon na malapit na yung eleksyon, nagpapa-endorso sa kalaban. Na-imagine niyo po ba yan? Yung pinuno po ng kalaban, magpapa-endorso yung mga kakampi mo dahil malalaglag sila eh. Ililigtas sila ni Sara Duterte dahil si Sara Duterte mataas sa rating. Ano ang nauna? Yung paglabas ng rating ngayon na mataas si BP Sara o yung pagbaliktad ni Aimee tsaka ni Villar? Yung pagbaliktad po, di ba? Bakit? Sabi naman sa inyo, mga bilyon na po ginagastos niya. Yan ba, hindi nila makikita? Alam na po nila yan. Baka nagpa-survey na sila eh. Bakit pinili ng mga Villar na magpa-endorse si Sara Duterte? Precisely kasi alam na nila yung kalagayan. Alam na nila yung popularity ni VP Sara kumpara sa popularity ni BBM. Okay. Ngayon po, dahil sa kapalpakan po na yan, wala pong makitang solusyon yung sabi nga ng ads ni BP Sara at ni Aimee Marcos. Ang Pilipinas ay madilim. Kasi tulad ng mukha ko, madilim. Ito naman po ang mga sabi ng mga followers. Basta presidente pa rin si BBM. Oo nga naman. Nakakulong pa rin tatay niyo. Wala na sila may pagmalaki Wala nang proyekto. Ano ba? Pag tinanong mo sila, ito po. Meron na po silang bago ngayon. Dati po, lahat ng pumapasok sa channel ko na nagmamalaki kay BBM, isa lang tinatanong ko, ano proyekto ni BBM? Magbigay ka na isang proyekto ni BBM. Yun lang tinatanong ko di ba? Hindi na makasagot. Ngayon po, matindi. Mayroon pong alagad. Anong tawag na? Apostoles. May apostoles po. Si BBM. Palagay ko, ito talaga nagpabagsak Palagay ko po ang nagpabagsak talaga ng rating ni BBM, tuluyan na nagpabagsak si Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, sabi ng isang paham. Pantas yung anong gagawin natin Tinanong ang isang paham. Ang tanong, bakit po wala kaming makita na mga proyekto ni BBM? Alam nyo ang sagot ng paham? Paham parang mas mataas lang yung pantas di ba? Ang sabi po, ewan ko lang. Hindi ako sigurado. Parang masarap lang gamitin Sabi po ng isang paham, na nagngangalang Auntie Claire, hindi kasi kayo nanonood ng PTV4 kaya hindi nyo kaya pala hindi natin alam yung proyekto dahil hindi tayo nanonood ng PTV4. Okay, balik na po tayo. Ito po ang sabi ng mga kongresista. Lawmakers have warned that coordinated network of fake social media accounts is working to undermine President Ferdinand R. Marcos Jr. while boosting Vice President Sara Duterte's allegedly with backing from pro-China influencers. Antindi, no? Ito po ang sagot nila sa pagbagsak ng popularidad ni BBM. Ito po mula po sa Philippine News Agency. Ito po ang opisyal na pahayagan ng pamahalaan. Yung coordinated network of fake social media account. Yan daw po yung nag-undermine kay President Ferdinand Marcos. Ganun pa rin
while boosting Vice President Sara Duterte allegedly with backing from pro-China. So, pare-parehas lang po. Kahit na ano pong sitwasyon sa Pilipinas, kahit na ano pong problema, kasalanan po yan ng mga Duterte, kasalanan po yan ng mga fake news vloggers, at kasalanan po yan ng China. Diyan lang po umiikot. Kaya itong pagbagsak ni Marcos, hindi po kasalanan ni Marcos. Hindi po kasalanan ni BBM yan. Yan po ay kasalanan ng Duterte, fake news vloggers, pro-China. Doon lang po umiikot lahat. Lahat po ng problema sa Pilipinas. Yan lang po iikot. Yung kidnapping nga, gusto nila ibintang kay Duterte. Wala lang kumagat eh. Siguro sabi ng mga, wala na. Kabaliwan na yan. Kasi pag once na nabintang na nila kay Duterte, wala na pong kalutasan. Hindi na po nila lulutasin. Kasi problema pala ni Duterte yan. Hindi na namin lulutasin yan. Para manatiling problema. Mali po. Hindi po ganyan ang leadership. Ang leadership po, no? Ang leadership po, maduming damit, lalabahan mo, ikukula mo para pumuti. Ganun po ang leadership. Hindi po sasabihin, mas maputi kami kaysa sa inyo. Okay. Kaya wala pong kalutasan to eh. Hindi po nila nakikita paano papangatin si Marcos. At ang pinakamalapit yung mga followers, di bali na, presidente pa rin yung amo namin. Alam, eto, tatapatin ko na kayo ha. Sino ba yung mga sinasabi nyong fake news vloggers? Sino? Nag-conduct na po kayo. Wala naman kayo napatunayan na fake news. Yung mga umattend, nung finally umattend, wala kayo natukoy na fake news. May natandaan ba kayo na pinake news? Nagtagal sila sa sinabi ni Joey Cruz na ginago mo si Abante. Nagtagal sila dahil na-take down yung Facebook page ni French Castro. Nagtagal po sila dahil hirap na hirap mag-English si French Castro. Inimbitahan nila yung Meta. Umatin ng Meta. Hirap na hirap mag-English. Doon po nagtagal sa dalawa na yun Tinawag na gago at saka tinawag yung hirap mag-English si French Castro. Asan po yung mga asan po yung tandaan nyo kaya kayo nag-imbestiga ng vlogger dahil Pogo, binabayaran daw ng Pogo, drug money ang binabayad. Meron narinig ba kayo sa Pogo na nagbayad? O pera ng Pogo yung ginagamit ng mga vlogger? Wala. Meron ba kayong narinig doon sa investigasyon nila na drug money yung ginagamit ng mga vlogger? Wala din. O meron isa, si Mark Lopez. Pinagbibintangan na pro-China. Nakaharap yung sinasabi nyo pro-China, wala naman kayong napatunayan na pro-China sila. Yung pinagbintangan nyo na naman, iba na naman, si Ana Malindog na naman, wala na naman dun, bago na naman yung pagbibintang ninyo. Simple lang po. Huwag nyo pong sisihin yung mga fake news, fake social media account. Alam nyo po, mahirap pong paniwalaan yung mga fake news, fake media account. Hindi po sila sikat. Sino po ba yung mga pinagkukunan ng mga impormasyon ng mga Duterte supporters? O, isa-isahin po natin yung mga sikat. Wag na po si Badong, yung mga sikat na lang. Si Maharlika, si Banatbay, ayan sila, si Ka Eric, si Badoy, si Attorney Trixie.
Sino pa? Si Jason sa. Sino pa? Sino pa ba yung madalas pagkunan? O eto pong mga sikat na vlogger na to, social media personality, sila po eh. Tanong, fake social media account ba sila? Si Sas Rugando, o yan, si Joy Cruz. Ang tanong po, fake sa mga bago, ay mga banateros. Di ba? Yung mga banateros, yung mga bisdakeros. O yan po, ang tanong ko, hindi ba mga tao yung mga yan? Inuulit-ulit nyo lang yung akusasyon na fake social media account. Mas sikat po, mas pinaniniwalaan po. Bisdakeros si BMR, di ba? Hindi ba Bisdakeros o si BMR? Ito po pinagkukunan ng impormasyon ng mga tao. Si JM Morales. Fake social media account ba sila? Hindi naman sila fake eh. Mga totoong tao yan eh. Inuulit-ulit nyo lang na fake. Galing ang impormasyon sa fake media account para magmukhang tama yung, para hindi nyo na iisa-isahin kung ano yung fake nila. Lahatan. Sasabihin nila, galing kasi yan sa fake social media account. Ang dami na po. Hindi po sila mga totoong tao sila. Ngayon, tignan po natin kung sino po lugi. Mamaya, ano natin ha. Kung ang pinagbibintangan nyo kaya bumabagsak si BBM dahil natatalo kayo sa propaganda war. Yun yung ibig nila sabihin, di ba? Natatalo kayo sa media war. Tignan po muna natin. Kumbaga sa mga war to war, di ba? Kumbaga po sa digmaan, ilang tangke, ilang eroplano, ilang missile. Tignan po natin ha. Okay. Bisdakeros nga po, siya po pinuno, di ba? Si Bisdak. Okay. Ito po, pagtapat-tapatin po natin, third floor studio, mga totoong tao rin yan. Ito po, at saka yung mga vloggers na tinatawag kong maglulupa, hindi para hamakin sila. Kasi lagi silang kumbaga sila yung katumbas ng field reporter. May rally, naroon sila. Di ba? Kilala niyo yung mga yan. Okay. Ito po, tapat-tapatin natin ha. Kasi parang sinasabi ng mga to, kaya lang naman bumabagsak yung popularidad ni Marcos dahil sa mga fake news coordinated, fake social media. Napatunayan na natin na hindi fake social media yan. Kung meron mang fake social media, mas sikat po, mas pinanunood. Mas pinanunood po yung mga totoong tao kaysa hindi na po uso yung mga sasabihin nyo. Kaya lang naman popular. O yung mga taga Hong Kong pa, si Spencer tsaka si Jojo de Guzman. Kaya lang naman popular yan kasi yung mga nagtatago. Ano nagtatago? Mga totoong tao po lahat yan. Na-disprove na natin yung fake social media account. Ang pinagkukunan ng impormasyon ng mga Duterte at ng taong bayan, mga totoong social media personalities. Di ba? Kaya makikita nyo kung sino nagsisinungaling. Okay, ikalawa. Pagtapatin po natin. Wala ba nagsasalita na pabor kay Marcos? Sangkatutak po. Sangkatutak po ang nagsasalita pabor kay Marcos. Sa media. Higanting mga media, mga bilyonaryong media. Bilyonaryo po. Tulad ng ABS-CBN, GMA7, ABC5. Lahat po ng attachment nila. Hindi lang po isang bawat binanggit ko. Yung pinakamalalaki yan, pinakamalaking network,
Pabor yan kay Marcos. Anti-Duterte yan. Pinakamalalaking Marcos. Pinakamalalaking media, bilyonaryo. Bawat isang sinasabi natin, halimbawa, ABS-CBN, marami pa pong media na pasok dyan. Meron silang mga radyo, meron silang mga ANC, etc., etc. GMA, ganun din po. Di ba? May mga radyo rin yan, etc. Buong Pilipinas, ABC5. Ano lang po ang katapat nila? Mga religious station lang katulad ng SMNI at saka ng Net25. Imagine niyo yung Big 3 ang katapat lang po. Pasensya na kayo, nagbibinata. Ang katapat lang po ng Big 3. Ha? Yung anti-Duterte, ang lalaki po. Samantalang yung network na maliliit na lagi pang ginigipit, katulad po ng SMNI, tinanggalan pa ng prangkisa. Mayat maya po yung SMNI, nawawala po sa ere. Oh. TV5 nga po yung tatlo, kasama po yung TV5. Di ba? Ulitin ko po. GMA, ABS-CBN, tsaka yung TV5. Yan po yung Big 3. Tapos ang katapat lang nila, yung isang SMNI na walang prangkisa, tsaka yung Net25. Maliliit kumpara rito sa mga to. Tinatalo pa. Talo pa yung media ng mga anti-Duterte. Oh. Ano pa po? Bukod sa meron kayong media na broadcast media, meron pa kayong mga dyaryo. Pro Duterte walang dyaryo. Kakampi ninyo yung Inquirer, kakampi ninyo yung Philippine Star, kakampi ninyo yung Manila Bulletin, kakampi ninyo yung ano. Kami po, wala po kaming dyaryo. Yung mga pro Duterte, walang dyaryo. Bukod pa doon, meron pa kayo ng mga tinatawag nating mga bilyonaryo, yung mga malalaki rin na hindi matatawag na mga media. Teka lang, kulang po kayo. Iisa-isayin natin yan. Meron pa kayong Rappler na tsaka yung bilyonaryo. Wala nun. Wala kami nun. Ang media lang namin talagang SMNI lang tsaka Net25. Meron pa kayong mga sangkatutak pa yung mga nagsasagawa ng ano ng mga survey. Meron kayong No Limit Tangere, meron kayong Octa Arts Dancers, WR Numero, napakarami. Nagsusulputan mga survey ninyo. Kami wala kami survey. Lahat na pabor sa inyo eh. Sa vloggers po, doon namin kayo talo. Di ba? Walang pantapat sa mga vloggers nyo eh. Saan kayo nakakita? Ang pinakamatalino ang pinagkukunan nila na impormasyon ng vlogger, si Nino tsaka si Pebbles Talakera. Si Nino tsaka si Pebbles Talakera ang pinagkukunan nyo na impormasyon. Yun lang po, doon lang po kami panalo. Hindi kayo mananalo sa mga vlogger namin eh. Ng Duterte. Pero lahat, wala kami yan. Ang dami nyo. Ang dami ninyo. Ano lang ang pagkakaiba? Mas pinaniniwalaan lang yung vlogger, SMNI, tsaka Net25 ng mga Pilipino ngayon. Yun lang po. Kakonti-konti. Unti lang kami. Tinatakot pa, ginigipit pa, ginigisa pa. Sinasalang pa sa investigasyon. May pananakot pa sa mga vlogger. Sinasampahan pa na sangkatutak na kaso ang mga vlogger. Tapos sasabihin ninyo na ang dahilan ng pagbagsak ng popularidad, mga pro-China. Kami din yung sinasabi nyo na yun.
Ibig sabihin, tinatalo namin yung GMA. Hindi naniniwala sa GMA, ABS-CBN, Manila Star, Philippine Daily Inquirer, News 5, Manila Bulletin, Manila Times. Hindi na naniniwala sa anti-Duterte ninyo. Or nasasaksihan nila yung katotohanan. Alam nyo po, mas madali po na ipatanggap sa mga Pilipinong kahit po may utak o walang utak, mas madali pong ipatanggap yung totohanan. Di ba? Mas madali pong ipatanggap yung katotohanan kaysa yung mga paikot-ikot. Ang katotohanan po, simple lang. Ang paikot-ikot na paliwanag, basta pinapalabo po ninyo, ibig sabihin, lumalayo kayo sa katotohanan. Pinalalabo nyo. Pero ang paliwanag na simple, yun po ang malapit sa katotohanan. Halimbawa po, napakasimple nito. Ano po ang napatunayan natin? Bakit po bumagsak? Kayo kung ano-anong paliwanag ninyo . Bakit bagsak sa survey si Marcos at umangat ng gusto si VP Sara? Despite ng lahat. Ano paliwanag nila? Kasi dahil sa mga fake accounts sa social media, mga pro-China, daming paliwanag na hindi naman. Paano nga pala yun? Pro-China. Gaganon lang mga tao. Ano po ang paliwanag namin? Kaya bumagsak ang popularidad ninyo. Pinakulong ninyo yung pinakapopular na Pangulo. Pinakulong ninyo yung Pangulo na nagsilbi ng gusto sa Pilipinas. Pinakulong ninyo sa ibang bansa. Trinaydor ninyo yung Pangulo na nagsagawa ng war on drugs, nag-build, napakaraming proyekto. Yung totoong Pangulo na maraming ginawa sa bayan, hindi nagnakaw. Ulitin ko, hindi nagnakaw. Pinakulong ninyo sa ICC. Simpleng paliwanag, kaya kayo binagsak ng mga tao. Kaya ayaw na sa inyo. Hindi kami magpapaliwanag na meron kasing mga fake social media na gumagampan para sa China, kaya bumabagsak si Marcos. Anong koneksyon? Lahat ng survey nagsasabi pro. Ang ayaw sa China ng mga Pilipino. Walang koneksyon yung China sa galit ng Pilipino dahil pinakulong nyo si Digong. Yung survey na yan, after mapakulong si Digong, galit ng mga tao. Simpleng paliwanag, mas naiintindihan. Simpleng paliwanag, mas nauunawaan, therefore mas makatotohanan. Pag pinaliwanag, bakit bagsak si Marcos? Natural. Pinakulong nyo si Duterte. Alangan namang matuwa ang mga tao. Kayo, pag nagpaliwanag, bakit bagsak si Marcos? Kasi ito po ay network ng mga tao, ng mga peke, ng mga tao na pro-China, ng mga tao na nag-rely sa fake news. Ang dami niyong paliwanag. Simple lang yung tao. Si Tatay Digong, very popular. Bakit very popular? Ang dami niya nagawa at higit sa lahat. Si Tatay Digong, ang totoong nagkaroon ng war on drugs. Si Tatay Digong ang nagpatahimik ng mga komunidad. Tapos ngayon, laganap na ang droga. Ipapakulong nyo yung taong ayaw sa droga. Yung mga taong nagsasabi na ini-extend lang naman ang oras. Yun na nagpakulong. Yung mga taong hindi naman problema ang droga, nag-extend lang sila ng oras. Kulang na lang, bigyan nyo ng award yung mga pinaka-nag-extend ng oras. Ano kaya itsura ng pinaka-extend ng oras? Ganyan siguro. Awardee, extension of oras, awardee. Top 10. Boeing Wee. Ine-extend na oras. 23 hours nagising.
Awardan nyo na. Sa totoo lang po, simple lang ang mga bagay sa mga Pilipino. Mahal ba bilihin? Marami ba nagugutom? Safe, feeling nyo ba? Safe kayo pag naglakad kayo ng madaling araw? Yan lang po ang sukatan ng Pilipino. Tapos, yung nagbigay sa kanila ng katahimikan, yung nagbigay sa kanila, proud ba ang mga taga-ibang bansa sa presidente natin? Yung mga OFW, kayo magpapatunay niyan. Nung presidente si Duterte, bumilib ba yung mga amo ng OFW kaysa sa ngayon? Simple lang po magpaliwanag eh. Tandaan nyo po, ang taong paligoy-ligoy, pag tinanong mo, yung asawa nyo, saan ka galing? Kasi nag-overtime kasi si boss ko, pag marami, ng babae. Ang dami paliwanag eh. Di ba? Ganyan din po kahit sa pambansang level. Paghirap po magpaliwanag ng mga sitwasyon sa Pilipinas, alam po ninyo na may tinatago yan. Tignan nyo. Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, pero makikipagtulungan tayo sa Interpol. Pero yung Interpol kasi, pinatupad nila yung ano ng ICC. Yung ICC kasi merong warrant of arrest, pinadaan sa Interpol, kaya tayo huli natin si Duterte kasi hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC, pero tayo nakikipagtulungan sa Interpol. Merong ang ICC nagpalabas ng warrant of arrest, kaya sa Interpol tayo nakikipagtulungan, kaya papakulong natin si Duterte, hindi natin idadaan sa korte natin dahil merong warrant of arrest ang ICC, pero hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Tayo po ay nakikipagtulungan dito sa Interpol. Pero ang Interpol po, pinatutupad niya yung warrant of arrest ng ICC. Kaya huli natin si Tatay Digong na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Pero ngayon si Tatay Digong nakakulong sa ICC. Naunawaan nyo? Putang, ano? Sabi na nakikinig, ano daw? Pinakulong daw nila si Tatay Digong. Pinakulong nila si Tatay Digong sa dahig. Kanino bang, saan ba yung dahig na yan? Yan yung headquarters ng ICC. Ulitin nyo nga paliwanag kasi paano makukulong sa ICC kung hindi tayo makikipagtulungan? Ganito yan, tanga kasi kayo eh. Makinig kayo eh. Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, pero nakikipagtulungan tayo sa Interpol. Yung Interpol, may ugnayan sila sa ICC. Yung ICC, nag-warrant of arrest, binigay sa Interpol. Yung Interpol naman, nakipagtulungan sa ICC na may warrant of arrest, kaya nagpunta po rito yung Interpol, pero walang international police dito. Inapoint lang po yung police na sila, Lacanilaw, siya yung Interpol. Pero pag tinanong mo si Lacanilaw, hindi niya rin alam kung bakit siya naging Interpol. Tapos, pinakulong si Duterte, hindi nila sa dahig. Naintindihan niyo? Ganyan po ang paliwanag ng mga taong nagsisinungaling. Simple lang po yan. May warrant of arrest, yung ICC, hinuli natin si Digong, binigay sa ICC. Tapos! Yan po yung naunawaan ng tao. Hindi nyo